po ba ang lahat? Ayan, yung nasa labas po. Handa na po ba kayo? Nako, ngumiti lang sila ng tinanong. Lalabasin ko kayo dyan mamaya. Ayan, ngayon po, buksan po natin ang puso't isipan natin. Hayaan po natin na makapasok ang salita ng Diyos sa atin. Kasi kailangan po natin ito para sa kinabukasan hanggang Sabado. At ang maghahatid po ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang atin ng lahat. Atin ng lahat siya kasi si sister ay malapit na ikasal, so siya na ang atin ng lahat. Walang iba kundi si Sis Michelle Ann Deloria. Praise God, no? At least hindi po, akala ko kasi sasabihin niya lola ng lahat. At least ate lang. Praise God. Ate ng lahat. Sige po, so purihin ang Diyos. Nakatayo pa tayong lahat. May buhay, may lakas. Diba? Kamustahin muna natin yung ating mga katabi. Marami ang pinagdaanan sa isang buong linggo. Kamustahin mo muna kayan kasi ang dami niyang mga bagay na inilaban. Diba? Pero nandito pa rin siya kasi kasama niya. At tinulungan siya ng Diyos. Talagang inakay siya. Kaya ayan, kamustahin mo muna yan. Tanggalin niyo muna yung hiya. Tanggalin niyo muna yung lamig. Diba? Kasi sobrang lamig ng panahon ngayon. Tama ba? Kami lang ba nila Teye nakaramdam ng kagabi? Na parang sobrang lamig, kaya ang sarap ng may kayakap. Kayakap na presensya ng Diyos. Diba? Diba? Masarap talaga. Amen. Amen daw. Amen. Yeah, so, yan. Mga katatayan, kananayan, no? Good morning po sa bawat isa. Yan. So, sa mga youth din, good morning, Lord. Good morning. Nandyan, youth daw pala si Ate Isabel. Pa-cute na youth, diba? So, ngayon po, tayo ay, kung natanggal na yung hiya, tayo naman po ay dadako na sa mas masinsinan na usapin. So, this February 1, grabe yung Feb na to, no? Feb 1, unang araw ng isang linggo, 1 talaga. Hindi siya, ang kulit nga ng February kasi talaga inoccupy niya yung buong month, ay yung buong linggo. Ganon, start at saka yung last niya is katapusan din ng linggo. So, meron tong matinding pinapabatid din sa atin. So, this February, ang topic po natin na binigay din po sa pamamagitan na ating butihing Pastora Noemi Huge ay ang temang spiritual separation. So hindi pa po yan yung title ko lang is yan po. Pero pinakita na ni Kuya, walang walang suspense, andyan na pala sa harap. So yung tema po natin ngayon ay patungkol sa spiritual separation. So, ano is separation? Di ba pag separation parang hindi siya magandang salita, ganon. Kasi parang umpisa pa lang masakit na. Di ba? Kung sa tao nga, yung separation daw ay hindi maganda. Pero tignan natin, in a biblical way, in a biblical thing, ano ba yung ibig sabihin ng spiritual separation? So, yung title po na binigay ni Lord, na pagbubulay-bulayan natin ngayon, at hindi siya madali, kasi yung title niya pa lang, hindi na madali. Hindi na siya maganda, pero tingnan natin kung ano yung kahulugan niya. So, ang sabi dito, disaster equals purification. Sa amin po, sa Luzon, bigyan ko lang po kayo ng konting
doon sa mga nangyari sa amin sa Luzon. Grabe po yung mga nangyari talaga kasi Thursday night, sa banda po, lagpas lang po ng konti ng bahay namin. Pagitan siya ng bahay namin at pagitan ng bahay ng ate ko, ni Ate Ruth. Yung gitna po nun, nasunugan. Thursday night. Tapos meron pa din po akong kakilala doon na talagang sunog talaga lahat. Sabi nga ni Mama noon, yung magnanakaw daw, mas okay pa daw manakawan ka kaysa masunugan ka. Kasi yung nakaw, pipiliin niya lang yung mga halaga, ganon. Kukunin niya lang yung mapapakinabangan niya. Pero pag sunog daw talaga, wala daw talagang ititira. Talagang magsisimula ka, hindi lang from scratch pwedeng from negative talaga. Kasi isipin mo, pinundar mo yun, pinaghirapan mo yun, nandun lahat ng kailangan mo. Diba? Wala daw talaga sila naisalba. Thursday night, pagdating ng Friday, banda naman po Kalateya yung nasunog. Alam mo yung sabi namin, kasi yung protection, kasi yung pagpipray mo kasi Ate Teya, pag ganun lang Kaya yung buong building nila, protektado, selyado ng Diyos. Pero yung kabilang building nila, hindi kasi naabot ng dapat pala pag nagpipray, pag ganun. Para yung protection ni God is talagang all around talaga ganun. Siguro yung spirit talaga na hindi maganda, pag ganun talaga yun. Pero dahil gumanon si Ate Teya, bumalik yung spirit. Kaya dun lang sa mismong kanto, na nandun lang talaga yung sunog. Kaya nung time na yun, meron kaming pag-uusap sa video call. Sabi, nag-anuhan kami doon na, Teya, si Teya wala pa sa bahay nila. Kaya nung time na yun, pero nung time, inaano ko na, si Lord naman yung talagang inaasahan natin sa lahat ng sitwasyon. Pumunta si Kuya doon, kita niya talaga, ito yung bahay nila, Teya, yung katabi yung nasusunog. Kaya talagang grabe yung protection talaga ni Lord. Hindi niya talaga papabayaan yung mga anak niya na mapahama. Kahit wala si Teya doon, nandun yung protection ni God. Ganun niya talaga pinatunayan na totoo. Ka-Saturday night, ito yung pangatlo. Alam mo yung habang nagpe-pray ako, umiyak ako kay God, maya-maya, madaling araw na, laging gabi talaga. Meron na namang mga bumbero na dumadaan sa amin. Sabi ko, Lord, hindi naman siguro to God, no? Pero talagang sunod-sunod yung sunog talaga sa lugar namin. Tapos kahapon din, habang papunta din ako dito, may sunog na naman. Kaya sobrang traffic. Alam mo, bumaba na ako ng minibus, nag-book na lang ako. Wala talaga ako choice kasi hindi gumagalaw. Sabi ko, ano yung ibig sabihin nito, God? Kasi never ko pang naranasan sa tanang buhay ko, 31 years old na po ako, na, at least inamin ko na, di ba? Na nangyari na sunod-sunod na gabi na may sunog. Hindi po talaga. Kaya parang ito yung season na pinapaalala sa atin ni Lord na sabi nga ni Sis Isabel, hindi na ito yung panahon para manlamig kay God. Hindi na ito yung panahon para magpadaig sa emosyon, magpadaig sa kung ano yung distraction ng mundo. Hindi na ito yung panahon kasi nagpapahiwatig na talaga. Kahit dito daw kahapon, sabi naman nila Sis Liesel na may mga aksidente daw na nangyayari, ganun. Parang hindi na talaga natin malaman kung saan mangyayari yung disaster. Pero, kahit pala yung pangit, sabi nga ni brother, di ba, yung pangit, pag binigay mo kay Lord, talagang nagiging brand new at nagiging maganda at may kahulugan. Hindi pala siya miniment ni Lord para i-destroy ka. Dito makikita natin yung purpose ng disaster. So, bago yon, manalangin muna tayo. At unang-una, syempre, magpapalinis tayo kay God. Papapurify tayo kasi alam ko na hindi natin to kaya, pero kaya ni Lord. Hindi tayo malinis, pero si Lord ay banal. Hindi tayo tapat, pero si God ay tapat. Kaya kailangan natin siya in the midst of us. Kaya umupo ka sa trono, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, batid mo ang lahat.
Naiintindihan mo lahat, Lord. Nakikita mo lahat, Ama. Kahit yung mga silent battles namin, Lord, hindi lang about sa disaster to na nangyayari sa paligid, kundi yung mga disaster, Panginoon, na nasa puso at nasa isip namin, God. Lord, lahat ng yan, you count it all for a greater purpose. Kasi, hinilay ko sinasabi, God, na hindi ka naman brutal na Ama para sakpan kami at pahirapan nang wala kang mas magandang kayamanan na ilalabas pagkatapos nun. Kaya Lord, help us, Lord, na magtiwala sa'yo kahit na hindi namin nakikita o hindi man namin naiintindihan. Kasi hindi naman talaga kayang intindihin ng maliit na utak namin, O God. Ng simpleng pananaw namin, Lord, yung mga kaya mong gawin at yung mga plano mo sa buhay namin. Lord, it looks like a disaster. It looks like a distraction, Lord. It seems like na iniwanan mo kami, inabandona mo kami, pinabayaan mo kami, binoken mo kami, but brokenness is beautiful. Lord. Because it brings something new na hindi namin makukuha sa blessing. There's purpose in crushing. There's divine work dun sa pagbasag ng Diyos. Hindi ka lang niya binabasag dahil trip ka niya. Hindi niya binabasag dahil wala siyang magawa. Binabasag ka niya dahil may gusto siyang magawa sa buhay mo. Kaya, yung kamay ng Diyos, iba man yung pamamaraan niya. May mga times na hindi namin naiintindihan. Minsan nagre-reklamo kami, Panginoon. Totoo lang. May mga times, God, na naghahanash kami kasi ang daming nangyayari sa buhay namin na hindi namin maintindihan. Pero Lord, lahat ng yon, meron kang divine purpose. Meron kang ginagawa hindi lang sa ibang tao, unang-una sa puso namin, God. Gusto mo ng surgery. Gusto mo na saliksikan yung puso namin, God. Gusto mong makita kung ano yung totoo at lumabas kung ano yung totoo. Hindi namin yun kinatutuwa sa umpisa. Pero alam namin, Lord, na pag natapos ito, we will thank you. Kasi hindi mo inintindi yung nararamdaman namin, kundi ginawa mo kung ano yung the best para sa amin. Kasi kung walang brokenness, hindi kami mapupunta sa purpose mo. Kung walang shaking, hindi namin makikita kung ano yung totoo, laman ng puso namin. Kung wala yung separation, Panginoon, hindi namin makikita kung kanino talaga kami umaasa. Lord, help us. Kahit ganito lang yung isip namin, Lord, hindi namin maunawaan. Pero hindi namin kailangang maintindihan lahat ng bagay para magtiwala sa'yo. Ang kailangan namin, kilala ka. Kilala ka namin yung character mo, yung pagmamahal mo, yung katapatan mo, lahat-lahat ng ikaw, God. Para sapat na yun, para magtiwala kami sa lahat nangyayari sa buhay namin, Lord. Hindi ka kailanman nagkamali. Ikaw ay perfect, always loving, always just, always forgiving. Sabi nga, sukatin man ang langit at ang lupa, yung agwat nun hindi mo masukat, ganun din yung pagmamahal ng Diyos para sa mga takot niya. Kaya Lord, yun lang yung pwede naming maihain sa iyo, Lord, sa season ng brokenness, sa season ng disaster, sa season ng separation, God, magtitiwala sa plano mo. Aas kami sa kabutihan mo at doon namin makita yung mga kamay mo, Panginoon. Salamat, Ama, nawat ang bawat isa, purify us, Lord. Hindi ako nandito ngayon dahil matino na ako, dahil purified na ako. Hindi, God. Nandito ako ngayon, God, kasi gusto ko rin magbago.
At gusto ko ding matuto. Ganon kaming lahat dito sa iyo ngayon, God. Ikaw po yung manguna. Walang mataas, walang higit sa amin, Lord. Kasi lahat kami anak mo at wala kang favoritism. Wala kang pinipili. Hindi sa tanda, hindi sa bata, hindi sa kakayahan, hindi sa lahat ng talento, God, kundi yung puso namin. Yun yung mas sinusukat mo, Panginoon. Kung handa na ba kami? Yun yung wini-wait mo, God. Hindi ka katulad ng tao na nakatingin sa panlabas lang na anyo. Kaya salamat, Lord. Salamat kasi ganyan ka. Kaya lahat kami ay may pag-asa. Salamat, Lord. Hindi kami karapat-dapat. Paulit-ulit, alam mo yun, God. Paulit-ulit, Lord, alam mo na sa hidden season namin, God, paulit-ulit namin sinasabing hindi kami karapat-dapat. Maging ako, God. Kaya paulit-ulit din akong guide na minsan tumatakbo sa will mo kasi alam ko, hindi ko kaya. Pero Lord, this is the time, oh God, na hayaan ka namin kumilos sa buhay namin to purify us, to sanctify us, to glorify. Kasi after ng sanctification, after ng purification, mayroong glorification in heaven, Panginoon. Kaya yun yung mas maganda, yun yung gusto mong mangyari sa amin, Lord. Hindi ka umasa, tuloy lang kaming magiging tagapakinig, tagaupo, nakalista lang sa attendance yung nais mo, Panginoon, ay mas maging kagamit-gamit pa kami para sa iyo. Because that is the best, very, very best treasure, Lord, na makukuha namin dito sa mundo. Yung mapaglingkuran ka, O God. From trash to treasure, Panginoon. Basura lang kami, Panginoon, sa harap ng tao. Sa batayan ng mundo, basura lang kami. Pero sa iyong mga kamay, sa iyong puso, kami ay iyong kayamanan. At ang kayamanan ay pinupulido para mas magipang, para mas lalo pang lumabas yung treasure niya. Katulad ng isang ginto. Kaya Lord, salamat Panginoon. Salamat O God sa lahat ng pinapadaan sa buhay namin. This is for a good purpose, Panginoon. Dahil ganun kang klase ng Ama. Sabi nga, mawalan man kami ng aming mga magulang, may Diyos pa rin kaming maasahan. Kaya Lord, yun yung pinangahawakan ko noon paman, God. Salamat Lord. Salamat kasi meron kang ikaw. Nandyan ka palagi at never mo kaming tatalikuran. Lord, sa oras na ito, umupo ka sa trono mo. Ikaw ang pinuno nito, God. Ikaw ang pinuno ng church ito. Ikaw yung pundasyon namin, Lord God. Hindi lang ang tao, hindi ang ministry, Lord. Hindi yung kung ano pa man yung ginagawa namin sa labas, kundi ikaw, Lord God, yung dapat naming unahin. Ikaw yung dapat nakaupo dito, Lord, sa aming mga buhay. Kasi kung merong ibang nakaupo, Lord, inaalis mo yun, God. Dahil ang gusto mo, ikaw ang manguna. Ikaw ang makita, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat kasi hindi kami perpekto. At dahil doon, God, kinakailangan namin na isang perpektong Panginoon na katulad mo. Salamat, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord, sa haba ng pasensya mo para sa aming lahat, Lord. Thank you sa pagmamahal mo, God. Sa iyo ko po pinagkakatiwala lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord. So, disaster. Hindi talaga maganda. Kahit ako, parang sabi ko, Lord, tama ba tong title na inaano mo, God? Pero, kung hihinto ka sa first word, hindi talaga siya maganda. Pero kaya nga sabi, huwag kang huminto. Kasi, after ng disaster, ang equal nun, o ang bunga nun ay purification. So, yung una po, sabi dito na disaster, pag bulay-bulayan man na natin, hindi maganda to sa umpisa. Parang, anin natin, pwede bang change topic? Diba? Kung pwede mong sabihin, Lord, pwede bang change topic? Ayoko ng ganitong ano eh. Pero, soon. Diba? Sabi nga, soon.
You do not, sabi sa John 13:7, my favorite verse, one of my favorite verse, sabi niya doon, you do not know now what I am doing, but someday you will. Hindi mo naiintindihan ngayon yung ginagawa ko, pero maiintindihan mo pagkatapos. Kaya sabi dito, yung una, yan, ito yung verse po natin for the whole month. Sabi sa verse ng 2 Corinthians 6:17, therefore, come out from among them and be separate. Says the Lord, do not touch any unclean thing, and I will welcome you. Bago po tayo tumako dyan, verse na yan, ay din po natin yung sa taas at yung pagkatapos niyan. Kasi ganun po tayo umunawa ng verse, 'di ba, ng salita ng Diyos. Hindi lang yung eto, kundi unawain natin, bakit niya ba ito nasabi? Ano ba yung bunga nito? Kasi sabi nga, misunderstanding comes pag lack of communication. Kaya naiintindihan tayo na ni Lord, kaya pinaliwanag niya yan. Basahin natin yung 2 Corinthians 6:17. 6:17, sabi po niya sa Tagalog. Sa Tagalog natin basahin kasi kung may mga Bible po tayo, makibasa. 2 Corinthians 16. Ay, 6:7 pala, sorry. Nadagdag yung 1. Ito po, sabi niya dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? O kaya'y maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Paganda. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama nyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So, yun po yung context ng verse natin for this month. So, sabihin natin, no, balik po tayo sa pinaka-main verse. Sabi niya dito na, sige po, sa main verse. Yan. Therefore, pag sinabi po niyang therefore, sa Tagalog, sa makatuwid, 'di ba? Ibig sabihin, meron siyang sinasabing paliwanag at ito yung gusto niya na gawin natin. Sabi niya kasi na, meron bang pakikipag-isa or meron bang pagkakasundo? Sabi nga niya, pinakamalala kay Kristo at ang dyablo. 'Di ba wala? Kahit sabi nung kaklase ko noon sa high school, sabi niya, ang tubig at ang oil, kahit paghaluin mo ng paghaluin, hindi magsasama. Ganon din po, na si Jesus, siya'y banal, makatuwiran, punong-puno ng pagmamahal, mapagpatawad, at isasama mo sa dyablo, sa kaaway na nandun yung karumihan, yung pride, yung disobedience, diba, yung kadiliman, unforgiveness. Actually, siya yung accuser natin Kasi si God nga, alam niya lahat pero hindi niya tayo na-accuse. Pero yung enemy, yun yung purpose niya. At pag pinagsama mo yun, hindi talaga sila magsasama. So, sabi niya, therefore,
Ibig sabihin, sinasabi niya na hindi sila pwede magsama. Ibig sabihin, ikaw din mismo, anak ko. Huwag kang makiayon. Huwag kang makisabay. Huwag kang sumunod sa takbo ng mundo. Therefore, come out from among them. And be separate. So, eto po, dahil buong month siya, hindi ko pwedeng itakil ng buo, di ba? Ihimay-himay natin siya. Ano ba yung ibig sabihin na to? Kasi minsan di natin naiintindihan eh. Sineseparate lang pala tayo, akala natin pinaparusahan na tayo. Nililinis lang pala tayo, akala natin binabagsak, sinisira na tayo. Pinupurify lang pala tayo, akala natin tinanggalan na tayo. Nami-misunderstood natin yung paraan ni God kasi gusto nating maunawaan pero hindi niya ngayon. Kasi pag yung faith natin, masusukat lang siya pag hindi natin nauunawaan. Doon niya siya lumalabas eh. May mga times, ako din, ang daming tinatanggal ng Diyos. Pero, doon sa mga tinatanggal niya, ano ang response natin? So, eto na. Akala natin, parusa. Pero unang-una, hindi pala. So, bago doon, punta muna tayo, ayan, sa mga disaster. Everyday disaster na pwede nating maranasan. Unang-una, lost. Losing something or someone strips away false security and teaches us where our true hope belongs. Anong ibig sabihin nito? Losing something or someone. Di ba pag nawawalan ka ng tao na mahal mo, mahalaga sa'yo, inaasahan mo, parang dun nasusubok yung tiwala natin kay God. Kasi hindi natin alam, meron tayong false. Ito yung sinasabi niya, pwede bang paki-highlight? Pwede ba akong gumalaw ng konti? Sabi kasi nila, wag daw akong gumalaw masyado eh. Kaya hindi ko talaga mapigilan. Meron kasi tayong false security. Anong false security? Tayo kasi mga tao, mabilis tayong, parang, alam mo yun, kaya minsan, yung blessing hindi agad binibigay ni Lord eh. Kasi minsan, doon na tayo nagiging kampante sa blessing. Naranasan ko din po ito kasi, sabihin na natin kay mama noon, sa mga best friend ko, pag may achievement ka, ganon, parang it feels good. Parang okay, nakakampante ka na magtatagumpay kahit hindi ka masyadong mag-prepare. Kasi, dyan naman si ganito, ganyan, di ba? Pero, pag nawala yung mga bagay na yan, dun mo makikita kung saan. Dun ka matataranta, minsan dun ka magpapanik. And dun sa panic season mo, dun sa pag-cry out mo kay God, dahil may nawala sa'yo, actually, dun mo mas nakikita na talagang meron kang ibang sinasandalan kesa kay Lord. Kaya minsan, pinaparanas sa atin ni Lord yung mawalan ng tao kahit gaano pa siya. Alam mo yun, sabi mo, Lord, binigay mo na eh. Bakit? Diba? Idol. That's the truth. Nagiging idol mo kasi yung bagay na pinanghahawakan mo. Kaya God have to na kailangan niyang tanggalin yun sa'yo kasi dun ka na nakatingin. Nandun na yung pag-asa mo, nandun na yung pagtitiwala mo sa tao na yun, sa sitwasyon, sa bagay, sa posisyon,
Sa lahat ng meron ka, kahit nga yung pera, kahit lahat ng yan, pag nandun na yung pagtitiwala mo, yun yung times na tinatanggal yun ni Lord. Sabi nga, di ba yung kay Sis Ren, di ba na kung yun yung magiging kahinaan mo, may mga times na dun ka susubukin ng kaaway. Di ba? Kaya dapat, ganun yung pananampalataya mo na yung pananampalataya ko hindi sa mga bagay, hindi sa kung anong meron ako, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kasi si God, hindi niya matatanggal sa'yo. Yung mga bagay na meron ka, yung mga tao na meron ka, yung inaasahan mo, lahat ng yan pwedeng kunin. Lahat ng yan pwedeng mawala. Lahat ng yan pwedeng maalis. Isang iglap. Alam mo yung minsan ngayon, meron ka mamaya. Hindi mo alam, wala na pala. Sometimes hindi tayo handa. Alam mo yung pinakamasakit dito sa loss? Hindi tayo handa. Kasi masyado na tayong naging kampante na nandyan naman. Kaya minsan, pinaparanas sa atin yung loss. Lahat tayo makakaranas niyan. Kung sa point nga ni Ate Julfa, no, na ito yung ano niya, merong purpose si God. Kasi may mga times na gusto niya, kay Lord tayo tumingin. Hindi sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Kasi it all fails. Bibiguin ka ng kaibigan, bibiguin ka ng relasyon, bibiguin ka kahit na sinong tao. Kasi walang perpekto. Intindihin mong walang perpekto, kaya dapat dun ka sa perpekto kumapit at lumapit. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. So next po, yung failure. Yan. Diba lahat tayo, meron tayong pangarap, meron tayong standard, ito yung gusto kong marating, ito yung target ko for this year, actually, gumagawa din ako ng ganun, sabi ko, dapat sa ganitong season, ganito. Pero when failure comes, yan, when plans fall apart, pride is purified, and humility is formed. Pag meron kang mga ina-achieve, meron kang mga plano, talagang pinag-isipan mo, pinag-igiran mo, tapos nag-fail. Doon makikita, ang sakit pala. Pero actually, malalaman mong may pride ka pag nasasaktan ka. Doon mo malalaman na meron pa palang katiting na pride na itago siguro to sa kasulok-sulukan kaya hindi ko masyadong nakita. Pero pag sa failure, nasaktan ka, nawala ka, iba yung paningin mo, doon i-reveal sa'yo ni Lord na, di ba? Di ba? So it all applies to us. Lahat. Kaya nga, pinapadaan ka ni Lord sa failure na hindi mo inaasahan, mag-fail ka. Kahit ginawa mo na lahat-lahat. Pero doon niya fina-form yung humility sa'yo. Kasi humility doesn't come na by accident. It is formed. It is being established dun sa kasi yung failure, marami kasi yung successful ka, ganito, ganyan, parang, woo! Pero ang sabi sa Bible, when I am overwhelmed, put me to the rock that is higher than I. Ano yung verse na yon? Laging inaano yun sa akin ni God, even dun sa season na wala pa akong posisyon or anything, I am the lowest. Sabi niya, tapos unti-unti kang inaangat ni Lord. Sabi ko kay God, Lord, when I am overwhelmed, put me to the rock that is higher than I. Anong ibig sabihin ng verse na yon? Pag na-overwhelm na kasi tayo sa blessing, pag na-overwhelm na tayo sa posisyon, pag na-overwhelm na tayo sa dami ng praise, ng applause, kaya pag may applause talaga, pag may praise, dapat diretso kay God, walang sayo eh. Kasi it will cloud your heart, it will cloud your mind.
Kaya, pag ganun yun na yung dati pa lang, sa HLG pa lang kami, sinasabi ko na yung verse, Lord, when my heart is overwhelmed, put me to the rock. Kumbaga, iniisip ko, ito yung ako. Pag umangat ka ng konti, yung isip mo, wow, gagawin. Tapos, pukpukin mo ako, God, ulit, ibalik mo ako kung saan ako galing. Kasi that is where should we stay. Diba? Na dapat ikaw pa rin, God, put me to the rock that is higher than I. Bato na mas mataas sa akin. Ganun siya. Kasi lagi kong iniisip before yung story ni Nebuchadnezzar and ayoko siyang kabagsakan. Diba? Na nung kiniklaim niya na galing, ganda, na-establish ko tong bansa nito. Ako yung nagpataas nito, ako yung ganto, ganyan. Bago matapos yung sentences niya, ano yung ginawa sa kanya ng Diyos? Tinanggalan siya ng matinong pag-iisip. Alam mo yung nangyari sa kanya, humaba yung kuko niya na para siyang kuko ng hayop. Kumakain siya ng pagkain ng hayop, dinala siya sa desyerto, hari ito Hindi ito katulad lang ng tao. Hari ito. Pero sabi nga, si God ang pwedeng magtaas, Lord din ang pwedeng magbagsak. Kaya anong time na yun, talagang yung story na yan, hindi man ako matandain. Totoo lang, napatunayan niya ni Ate Alex kanina. Hindi ko talaga matandaan yung pangalan niya, patawan. Kahit yung cellphone ko kahapon, muntikan ko pang maiwanan. Sorry talaga, sabi ko, Lord, isave mo ako sa ganitong pagiging makakalimutin ko, God. Tulungan mo talaga ako kasi ayoko naman na nag-fail dahil nakalakalimutan ko. Pero grabe talaga yung pagiging makakalimutin ko. Pero sabi ko, Lord, kahit katiting lang tong utak ko, ipatanda mo sa akin yung mga story na dapat kong maging gabay sa buhay ko. Kasi ayokong mag-fail katulad ng mga nangyari dito sa kwento na to. So kasi Nebuchadnezzar, claim niya na siya yung nag-establish ng nation. And then sa isang iglap, nawala lahat. Ginawa siyang isip hayop, kumakain siya ng pagkain ng hayop, wala talaga siya sa katinuan. 'Di ba? Pero doon pala yung talagang magpapabago ng buhay niya. So, nung tumingala na siya sa langit, doon siya humingi ng tawad sa Diyos. At instantly, yung pagbabalik niya sa Panginoon, yun din yung naging susi. Muli siyang pinapunta sa palasyo at muli siya ibinalik sa kanyang posisyon. So, God is the only one. Yun yung lagi nating tatandaan. God is the one who put you there. God is the only one who can bring you down. Kaya nakakatakot. Kaya kailangan natin ng matibay na pundasyon na walang pride, any signs or any ng pride. So, next po, kaya yung failure ingatan natin kasi marami tayong ganyan. Ayaw nating napapahiya. Ayaw natin na bumabagsak. Next po, na disaster natin, delay. Yan. Pagka naghihintay, gumagawa na ng sariling paraan. Diba? Waiting seasons, remove impatience, strengthen trust in God's timing. Diba? Pagka, nung umpisa, okay pa naman eh. Even si Job, sa season ni Job, nung una, nandun pa talaga yung pagtitiwala niya. Pero nung tumatagal na din yung panahon, may season din sa kanya na nag-question siya kay God. Pero God answered him na ipinakita ng Diyos. Nakikita mo ba yung karagatan? Sinong nagpapakain sa mga isda? Nakikita mo ba yung kalangitan? Paano yan umiikot? Nakikita mo ba yung mga bagay? Ito lahat pinamukha sa kanya ng Diyos na kahit alin doon, wala kang nauunawaan. Pero ako yung kumikilos sa lahat ng yun. Kaya sino ka tao para i-question yung plano ko? Ganon siya pinamukha ni Lord na yung ginagawa ko sa'yo, hindi pagbabagsak, pinupurify kita. Kasi sabi ni Job, nung time daw before, kilala kita dahil sa sinasabi ng iba.
Sino pong ganun sa atin? Kilala ko si Lord kasi naririnig ko siya sa TV, naririnig ko yung kwento niya na ganito, ganyan, na na may mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, ganyan. Pero parang hangin lang siya. Hindi ko kailangan ng relationship sa Kanya. Pero ang sabi ni Job, noon kilala kita dahil sa sinasabi ng iba. Pero ngayon, nakikita kita sa sarili kong mga mata. Hindi niya nakita ng face-to-face si Lord. Anong ibig niya sabihin doon? Naranasan niya yung mismong kamay ng Diyos. Na kahit pala sa season dapat na walang-wala ka na at kahit may delay pa, kahit matagal pa, kahit kay Sarah, kahit kanino pang mga apostol sa Bible, ang daming delay, pero there's still a purpose. Kasi ipapakita nun yung impatience mo. Kasi gusto natin ng instant eh. Sinong mahilig dun sa instant? Maraming ang tumataya sa loto kasi gusto ng instant yaman eh. Tama. Ganun talaga tayo mga tao. Ang dami nating impatience. Kahit sa love life, hindi pa panahon. Sabi nga sa Facebook, kung bata ka pa, estudyante ka pa, at naguhugas ka pa ng pinggan, maghugas ka ng pinggan. Huwag ka munang mag-love life. Diba? Pero kasi sa TV kasi, ganun kasi, may kilig-kilig eh. Pero sabi nga, be faithful sa season. Next, na disaster na pwede nating maranasan, correction and discipline. Whew. Sabi, being corrected purifies character and realigns us with what is right. Sabi sa Bible na sa tuwing dinidisiplina daw tayo ng Diyos, hindi tayo masaya. Totoo. Pero, pag nakita na natin yung bunga ng pagdidisiplina niya, dun ka matatauhan kaya pala. Wala namang ama siguro na pagtitirpan lang yung anak niya, gustuin ko itong batutain. Pagtripan ko kaya to. Diba? Kinokorek ka kasi may gustong maitama. Sabi ko nga, before pa, dati sa pastor namin, hindi naman siya nanonood. Si Pastor Mar, sabi ko, pag magkokorek yun, wala yung halong filter. Sasabihin niya diretso kung ano yung pangit sa'yo. Bahala kang tumanggap kung tatanggapin mo. Pero nung dinil ko yun kay God, sabi ko, Lord, ganito, ganyan. Sabi sa akin ni God, bakit? Pag kinokorek ka, sino bang nakikinabang? Sino bang gumaganda pag itinatama ka? Sabi niya, meron bang, hindi naman siguro ano yung tao na yon, di ba? Na sasabihan ka ng mali tapos wala pala, hindi pala totoo. So ibig sabihin, sinabi niya yan sa'yo dahil nakikita niya. So dapat mong gawin, baguhin mo. Kasi darating yung panahon, pag nakita niya na binago mo, hindi na siya magsasabi ng ganun sa'yo. Diba? Pero pinapaulit-ulit kang i-correct at i-discipline dahil paulit-ulit mo rin kinakalimutan yung dapat mong matutunan. And sometimes, pag sobrang tagal na ng discipline, nagre-reklamo na tayo. Kaya hindi talaga. Next po, ayan, sickness and weakness. So, yan, ang daming mga sakit, diba? Weaknesses natin, physical weakness often purifies dependence, teaching us to rely on God rather than our strength. So lahat tayo may weaknesses. Sinong walang kahinaan dito pa? Diba? Ang pa-autograph naman. Kasi wala talagang ganun. Lahat tayo may impurities, lahat tayo may weaknesses, lahat tayo may sakit. Lahat tayo may sakit sa ugali natin, sa puso natin, sa isip natin, pero it teaches us na dumepende sa Diyos at hindi sa kakayanan natin. Next po, ito yung mga disaster eh. Gusto ko yung kasi disappointment. Pagka maraming kang inaasahan, the more na maraming disappointment. Kaya nga alam mo, before yung expectation, mas magandang mag-expect ka kay Lord.
kesa sa mga tao. Alam mo, lagi yung inaano sa akin, huwag ka mag-expect sa tao. Kasi you will fail. Masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. You know how to love them, but don't depend on them. Never. May seasons talaga na may kasama ka, pero not all the time group project ito. Hindi. Kaya nga 'di ba sa school pa lang, pinaparanas na sa atin na masaktan at hindi kumilos yung mga kasama mo, ikaw lang. 'Di ba? Kasi para matrain tayo na disappointment will come. Next po, conflict or betrayal. So, pag may conflict, magpapatuloy ka pa rin ba? Pag may conflict, pag tinalikuran ka, pag tingin mo, may mga masasamang ginagawa, sinasabi sa'yo, magpapatuloy ka pa rin ba? 'Di ba? Painful relationships expose bitterness and purify our hearts through forgiveness. So, ganun siya nag-aano na paano mo mapapatawad yung isang taong pinagtaksilan ka? Wala ka namang ginawang mali, pero ginawan ka ng masama. So, yan mga disaster. Ang bangit, no? Parang ang sasakit. Ang sakit talaga. Lalo na pag kaibigan mo, malapit sa'yo, lalo na pag mahal mo, lalo na pag iniportan mo. Diba? Next po. Lack of financial struggle. Lack or financial struggle. So, pag taghirap na, disaster din yun. Diba? Karamihan nga is ipinagpapalit si Lord para lang magkaroon ng gain. So, anahan pa natin? Lahat naman yan is mga kanya-kanyang struggle and change. Ito po yung last struggle and disaster pag merong pagbabago. Pagbabago sa management, pagbabago sa culture, pagbabago sa sarili mo. Pag gusto kang baguhin ng Diyos, ayan, unwanted changes purify our attachment and comfort and control. Kasi pag nasanay ka na sa isang bagay, okay na sa'yo. Minsan nagiging kampante na tayo. Tama. Pag nasanay ka na lagi ko nang ginagawa to, eto na yung proseso namin, ganun. Pero pag tinanggal yon, dun mo, paano to? Shucks, hindi ako sanay. Hindi ko alam anong gagawin ko. Doon makikita yung talagang kung kanino ka nakasandal. Yung comfort mo, tinatanggal nun yung attachment mo sa comfort. So, pag may pagbabago, minsan talaga, hindi natin yun tinatanggap. Nagre-resist tayo sa change. Season of silence. When God seems silent or quiet, faith is purified from feelings and rooted in Christ. So, sabi nga ni nanay, pag tahimik ang langit, kaya mo pa bang kumapit? Diba? Kaya mo pa bang lumapit? Kaya mo pa bang magtiwala? Kahit tahimik ang langit. Diba? Kasi yung trust mo, doon lang talaga. So, ito po, 3 points. Punishment is not punishment, hindi siya punishment, it is just a preparation. Ganon siya. Hindi siya punishment, pine-prepare ka lang. Kasi alam ni Lord na yung calling mo, magre-require ng ganon kalaking character. Katulad ni Joseph, sabi nga, si Joseph merong vision pero walang wisdom. May vision pero walang compassion. May vision pero wala pa yung tamang character at puso niya. Kaya siya pinadaan sa napakadami at napakahabang proseso. Diba? Binenta siya, naging alipin siya, inakasuhan siya, kinalimutan siya sa preso, sa kulungan. Pinag-anuhan pa siya na may ginawa siyang masama kahit wala naman, tinakbuhan niya na nga. Pero siya pa din yung naging mukhang masama. Pero all things work together for good. Kasi hindi ka i-appoint ni God sa tamang posisyon nang hindi niya hinuhulma ang iyong puso. Kasi alam niya, babagsak at babagsak ka din.
kung hindi tama yung puso mo. Mas maganda pa, sabi ko nga sa kanila, mas magandang magsimula sa baba. Kasi makikita mo lahat. At mararanasan mo every step of the way. Kasi pag nanggaling ka na sa taas, at mas masakit. Kaya, treasure the season. Next po, hindi siya punishment, it's a preparation. Hindi siya destroy, it is for your own destiny. Nung nabulag si Saul, doon niya lang nakita yung totoo niyang purpose. Yung totoo niyang buhay. Diba? Na-destroy yung paningin niya. Sino ba namang gustong mabulag, no? Sino ba namang gustong pumangit yung sitwasyon? Pero dun kasi, nadadala tayo sa tama nating destinasyon. Kasi most of the time, sabi nga, hindi ka naman mapupunta or magdidesisyon not unless itulak ka ng Diyos. Kaya meron talagang minsan, yung akala mong destroy is para din pala yun sa destiny mo. At tulad ni Saul, nabulag siya, pero nung pagkabulag niya, dun lang niya totoong nakilala ang Diyos. And last, abandonment. Akala mo abandonment? Pero yun lang pala is arise. Para muli kang tumayo, tumindig, na hindi na ikaw yung nakatayo, kundi si Lord na. Kasi may mga times na inahayaan ni Lord na abandonahin ka ng iba. Kasi para pag tumayo ka, siya na yung kasama mo at hindi na yung iba. Okay, so whatever God allows and allowed is always in the purpose of love and holiness. So He can use you not just for a season, but all throughout. Ang gusto kasi natin, maging kagamit-gamit tayo. Pero ang nakikita ni Lord, yung magiging kagamit-gamit ka sa lahat ng panahon. Hindi lang for a season, kundi hanggang, di ba, nakikita niya yung greater picture. Kaya, alam ko, marami sa atin yung nakakaranas ng disaster. Maaring sa family mo, maaring sa relationship, maraming tinatanggal sa atin si Lord. At maraming pwedeng magbago. Pero dun sa pagbabago natin, nawa, magtiwala tayo kay Kristo. Nahawak niya yung buhay natin. Siya ang sovereign sa lahat. At tayo po ay manikluhod sa Panginoon. It is not about us. Hindi lang to patungkol sa atin. Hindi lang to patungkol sa nararamdaman natin, kundi patungkol to sa mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Kaya do not despise the season. Lord, hallelujah. Do not despise, huwag kang magtampo, huwag kang sasama ng loob, huwag mong maliitin yung panahon na kung saan ka dapat hinuhubog. And allow God to work on your life. Hindi ka niya sinasaktan, sineseparate ka lang niya kasi it is meant for a holy purpose. Maaring sa paningin mo ngayon, okay ka na. Naglilingkod ka na. Maaring sa paningin mo ngayon, tama naman yung mga ginagawa mo. Pero merong nakikita si God na hindi pa kailangan pa linisin at tanggapin. I-purify. And may mga times umaalma tayo doon. Kasi bakit? Kasi meron tayong pride. At napakasakit tapakan pag natatapakan yung pride natin.
Pero yung pride na yan, ang soon magpapabagsak sa atin. Kaya ngayon pa lang, as a loving Father, gusto ng Diyos na tanggalin yan sa'yo. Yung mga attachment mo sa worldly, yung mga attachment mo sa mga tao, yung sa kanila ka nakadepende, hinahanap mo yung approval nila, dun ka unang masasaktan. Kasi it should not be like that. Ang unang mag-a-approve sa'yo, ang una at huling audience mo, walang iba kundi si God. Kaya kung lagi kang ng lahat ng ginagawa mo, doon ka mapapahiya. Let God work through you. Let God work in silence sa buhay mo. Hindi mo kailangan lagi ng iba. Nililinis ka lang. Pinupurify ka lang. Sinasanctify ka lang. Nililinis na lang ako. Mula sa lahat ng mga pwede kong kapitan. Kaya natanggal niya yung mga tao na pwede mong dependehan. Kasi gusto niya, para siyang ama, na alam niya, masasaktan ka pag sa bagay ka na ito dumepende. Pag sa tao ka na ito dumepende. Pag yung mundo mo, yung isip mo, nandun yung may third party, iniisip mo yung ibang tao, dun ka masasaktan. Pero ang isipin mo lagi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Si Lord muna. Pinapabanal ka niya. Nililinis ka niya for a greater purpose, for your divine calling. Ang daming struggles, di ba? Hindi mabilang. Ang daming mong weaknesses, di ba? Ang daming bumabati ko sa'yo. Treasure that moment para kayo ni Lord yung magkaisa. Do not despise your season, because it is your season to be purified. It is your season na ipamukha sa'yo ni Lord na, anak, matagal ka nang umaasa sa mga taong to. Matagal mo nang hinanap yung kaligayahan mo sa mga bagay, sa sitwasyon. Baka naman pwedeng ako na ngayon. Sinaseparate ka niya dahil gusto niya mas maging banal ka. May purpose siya doon. Hindi natin maintindihan, pero kailangan nating magtiwala. Because faith is believing to the unseen. Hindi mo naman nakikita si Lord eh. Pero alam mo na kailangan mong magtiwalang may Diyos. Ganun din sa ginagawa niya sa buhay mo. Huwag ka na mag-question. Huwag mong intindihin. Huwag mong anuhin na maintindihan ko muna lahat bago ako magtitiwala. Huwag mong hayaan na maging katulad ka ni Tomas. Kailangan niya pang mahawakan. Kailangan niya pang maintindihan. Kailangan niya pa ng patunay bago magtiwala. Magtiwala ka na yung buhay mo hawak ng Diyos. At lahat ng mangyayari doon ay patungo sa kigaganda ng buhay mo. Marami siyang tatanggalin. Marami siyang iaalis sa'yo. Masasaktan ka, oo, pero may sugat na nagpapagaling. Hindi ka magiging komportable. Hindi magiging madali. Pero dun ka mas lalong lalalim at lalapit sa Diyos. Kaya kung nagtatampo ka kay God, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, isipin mo muna na
na unang naranasan ng Diyos ang iwanan. Unang pinagdaanan ni God, yung ipako sa krus para lang ipakita sa'yo na mahal ka niya at pwede kang magtiwala sa pagmamahal na yun. Matawad na Diyos. Matawad kasi paulit-ulit naming nilalayuan at tinatakbuhan yung pagtutuwid mo sa amin. Nagtatampo pa kami, nagdududa kami, umaalis kami sa proseso na pinapadaan mo sa amin. Pero yung proseso na yun, ang dadalisay sa aming buhay, sa aming puso. Hindi ka nagkakamali. You are a very, very wise God. You are a loving God. You are a faithful God. Ikaw yung Ama namin eh. Hindi mo hayaan. Hindi mo hayaan na pagdaanan namin yun nang wala kang dakilang dahilan. Kaya gawin mo yung buhay namin na banal mong tahanan. Linisin mo yung mga bali-baliko, yung marurumi, yung mga secret sins namin, oh God. Yung mga maling pag-iisip, maling puso, maling karakter, mali sa aming lahat. Linisin mo kami, oh God. Purify us. Sino ba kami? Pero Lord, salamat. Because you've been so faithful and patient to us, oh God. Hindi kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat, Lord. Hindi namin deserve yung mga bagay, Lord. Wala kami deserve. We are just a trash, Lord. Basura lang kami, oh God. Hindi lagi ko sinasabi, Lord, sana gumawa ka na lang ng isang perfectong mundo. Yung magmamahal sa'yo, yung tapat lang sa'yo. Pero hindi, oh God. Ang gusto mo, yung pagkabasag namin, Lord. Yun yung gamitin namin para lumapit sa'yo. Lord, hindi namin kayang maging banal, pero sa tulong mo, Panginoon, linisin mo yung buhay namin. Linisin mo yung bako-bako sa puso namin, O God. At gawin mo tong banal mong tahanan. Minamahal ka lang niya. Minamahal ka lang ng Diyos. Kaya gusto ka niyang linisin. Minamahal lang ako ng Diyos. Kaya gusto niyang tanggalin yung mga pinapanindigan ko, yung mga bagay na sinasandalan natin. Pero hindi natin nauunawaan si Lord. Disaster na akala mo mali. Hindi yan pa yung ginagamit ng Diyos para i-purify ka. Sino bang may sabing perfecto tayo? Hindi tayo perfecto, pero kailangan natin ng banal na tulong ng Diyos. Kaya niya tayo pinapadaan sa mga proseso ngayon. Kasi gusto niya tayong maging banal. Gusto niya tayong maging banal. At ang kabanalan ay hindi instant. Ito'y pinapadaan sa napakarami, napakahabang proseso. But it's all worth it. Pag nakita mo na yung purpose ni God, doon mo maiintindihan
atin ngayon. Alam niya na nililinis lang ng Diyos yung buhay niya. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang umiya. Huwag ka nang matakot. Huwag mong isipin yung iba. Puro ka kasi tabi-tabi yung isip mo eh. Linisin. Hayaan ni Lord na mabago ka. Hayaan ni God. Hayaan mo na mabago ka ng Diyos. Huwag mo na isipin yung iisipin ng iba. Kasi the end of the day, hindi sila ang nandyan para sa'yo. Si God lang. Kaya lumuhod tayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang tatanggap sa atin. Siya ang magdadala sa atin sa magaganda niyang mga plano. Hindi ang mga tao. Hindi tayo matutulungan yan. Andyan lang sila for a season. Andyan sila para mahalin. Pero dapat ang puso, ang sentro nito, walang iba kundi ang hari. Pag meron tayong secret idols, hindi tayo kailanman pwedeng dalhin ni Lord sa kung saan niya tayo dadalhin. Kaya yun yung una niyang tinatanggal sa atin, ang ating mga secret idols. Lord, patawarin mo kami, O God. Patawarin mo kami sa lahat-lahat, Lord. Patawarin mo. Sorry, Lord. Sa lahat. Sorry, O God, sa lahat-lahat ng karumihan. Sorry, O God, sa lahat-lahat. Sorry, Lord, sa lahat-lahat. Sorry, O God, dahil hindi kami karapat-dapat. Hindi man kami karapat-dapat, pero kami iyong pinili at tinanggap. Yung mga sitwasyon namin, God, nangyayari yun kasi para mabago mo kami. And let it be, Lord. Let it be, O God. Let it be, Lord. Maging banal mong tahanan, Panginoon, ang aming puso, ang aming buhay, Lord. Kasi gusto kong magpagamit ng buo, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat sa pagmamahal mong dakila. At hindi ka tumitingin sa aming records lang, God, kundi sa puso namin, sa pagpapakumbaba at pagsunod. Salamat. Salamat, O Diyos. Purihin ang Diyos! Isang mapalakpak sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na nagmahal sa atin sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Alam niya yung kasalanan mo, pero tinutulungan niya tayong magbago kasi ganun yung isang ama. Tanggap niya tayo kasi anak niya tayo. Pero ang paanyaya niya sa atin, touch wag mong hawakan yung mga bagay na marumi at magpaparumi sa'yo at tatanggapin tayo ng Diyos. Kaya salamat, Ama, sa iyong pagsamba. Ikaw lamang ang umupo. Walang tao na ihigit sa'yo, God. Salamat, Ama. In Jesus' name, Amen.